Hello there, Capricorn sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of August for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Capricorn, hindi lahat ng Capricorn maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers. Pwedeng kayo to at hindi sila Capricorn. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Capricorn, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So Capricorn, if hindi kayo naka-resonate at all, then dito para sa inyo. Okay? So unahin natin yung love reading for Capricorn. Ano yung pwedeng mangyari this month of August for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Situation from the Oracle card, Island Time, Wellness Oracle card. The Phoenix. So, new pace, transformation, growth, change mind. So, when we talk about Phoenix, so there is something na pagbabago. Kumbaga may nangyari. And you wanted to have some transformation this time sa buhay mo. Ayusin ko yung buhay ko. Mas pagandahin ko yung buhay ko ngayon. Kumbaga, yung pain could also be na yung pain na naramdaman mo, parang ito yung ginawa mong inspiration to have some changes in a way, to transform. So, ano yung possible na gusto niyang mangyari this month of August? So, I am afraid to contact you. So, pasensya na medyo I'm not feeling well. May sipon ako. Excuse me. Okay, dahil sa ginawa niya siguro sa'yo, nagalit ka sa kanya, and this time, pinapakita mo yung, inaayos mo yung buhay mo, kaya siguro natatakot siyang kontakin ka, or even ask for some forgiveness, siguro baka dahil alam niyang galit ka pa sa kanya. So, tignan natin ano yung nangyari, or ano yung mangyayari. So, might be itong, I'm afraid to contact you, might be this will going to happen, might be this month of August, might be matatakot siya or natatakot siya. Natatakot siyang kontakin ka this month of August because dahil sa mga mangyayari. So, let's see sa tarot cards, ano yung possible. Possible na pwedeng mangyari this month of August for Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, so cheating. So malalaman mo to because you were going to gather some information about this. And dito ka gagawa ng decision. Piliin yung sarili mo. Well, this person might be hindi siya papayag dito, might be magta-try siya to give you some explanation about this. Pero dahil nga nakikita natin dito yung Phoenix sa Oracle card, there is a possibility na you will still going to choose yourself this month of August. Magkakaroon kasi dito ng clarity, past person mai-involve dito. And because of this, parang lalabo yung connection. Kumbaga, magkagalit ka, tutulak mo siya palayo. Dahil hindi mo expect na malalaman mo to, na mangyayari to. Because might be you are an LDR then, you always there for this person. Willing ka to parang to support this person sa mga gusto niyang gawin, sa mga plano ninyo, at may mga plano ka din para sa inyo. And expected mo talaga na
magpatuloy kayo sa magandang kinabukasan ninyong dalawa. And then, malalaman mo na ganito na meron siyang ganito, or nagkabalikan ba, inayos ba, or sila pa rin ba, at nalaman mo to. Let's see more. So, I think bakit siya matatakot na kontakin ka niya balik. Kasi magpaplano man to siya. Kumbaga, gugustuhin niya na kukontakin ka niya balik. Dahil sa gusto niyang balikan ka. To offer you a new beginning. But then, hindi pa siya gagawa ng action. Dahil nga takot siya sa'yo. And makikita niya siguro sa'yo might be sa social media that you are opening up new doors, possibilities in life. Pinapakita mo sa kanya na kaya mo ang wala siya. Ano ba siguro yung mga post mo or something. So, parang para sa kanya, he wanted to, or he or she, gugustuhin niya man na balikan ka, parang mapapahindi muna siguro talaga to siya this month of August. Dahil sa alam niya na naging unfair din talaga siya sa'yo, siguro i-cool down niya muna yung situation before siya gumawa ng action to come back to you. But I think this person will. Let's see more. So, ito na yung transformation na nakikita natin. Ito yung feeling mo na gusto mong gawin to move forward towards a new beginning, new phase of your life. And planning or na not to accept the offer kung kakausapin ka man niya ulit. Ito yung nararamdaman mo ngayon. Kung kakausapin niya ako ulit, hindi ko na siya tatanggapin pa. Magpapatuloy na ako sa changes ng buhay ko. And this is already the Phoenix with the Wheel of Fortune here. So, ayusin ko yung buhay ko, magpapatuloy ako, aalis ako. Alam mo, hindi naman to sabihin na hindi to labag sa'yo. Masakit sa'yo yung mga nangyari, pero gagawin mo to. Kahit labag sa loob mo, dahil ayaw mo yung makikita ka niya na nasasaktan ka or weak ka, naghahabol ka. Ayaw mong makikita ka niya ng ganun, or even yung ibang tao. Gusto mo nakikita nila pa rin na okay ka, patuloy ka sa buhay mo, at mas nagiging success ka in a way. So, you were going to guard this person, yourself to this person. Iiwasan mo talaga to siya, not to accept the offer if ever nababalik siya. Masasaktan to siya. Minahal ka naman kasi nito, inahal ka nito, nalaman lang talaga yung mga ganong mga bagay. Hindi niya expect na malalaman mo to, something. Masasaktan siya kasi he or she will going to try na to reconcile, mag-sorry sa'yo, para maayos na kayo, yet you will not going to accept the offer. Kasi might be mahal ka pa ng taong ito, or ini-expect niya pa na mahal mo siya. But then, naging practical ka not to accept the offer. Not just because you are still disappointed sa ginawa niya, but also because alam mo yung katotohanan na. So, hindi na ako papasok sa buhay mo kung ganun lang man ang meron ka. Even if mag-o-offer pa siya sa'yo ng new beginning, ng love, or ano man yung magpo-focus na ba siya sa relationship niyo, whatever it is, magkakaroon talaga ng ganitong communication. But then, siguro feeling ko yung person mo, hindi siya makakatulog sa gabi. Siguro mayroon ding regrets sa kanya. Sa kung ano man yung nagawa niya sa'yo.
Dahil lalo na 'pag hindi mo natatanggapin yung offer niya. So, magkakaramdam na 'to siya dito ng hindi na siya sure sa pagbabalikan ninyo talaga. So, there is a possibility 'pag time will come, parang para sa kanya ma nararamdam niya na wala na talagang chance 'to. Let's see. Yeah, I think magpapatuloy ka na talaga. You will going to take that leap of faith towards a new beginning of your life na din. You will going to walk away emotionally from this person. And you will going to heal and maging okay again. Or be happy again in the future. Because magpo-focus ka kasi talaga sa sarili mo. Focus ka sa growth mo. And ipapakita mo talaga dito na kaya ko ang wala ka or I deserve better. Parang ganun. So, in the future, I can still see here na even yung person mo, magiging cold naman na yung connection ninyo. I think even siya, magpo-focus na din siya kung nasaan siya. And in the future, nakikita ko, the cycle will going to cut off sa inyong dalawa. Darating yung mga araw, tanggap nyo na hindi talaga kayo para sa isa't isa or kakalimutan na lang natin yung isa't isa. Pero na-inlove din talaga to siya sa'yo. But you thought na itong relasyon na to is the one for you, the one na talaga. But then, no. Tinago niya lang yun, yung mga katotohanan yun, para hindi ka lang malayo sa kanya. But the thing here is, nalaman mo. Okay. So, you might be dealing here with Pisces or you might have a Pisces chart sign in your chart. I can see also here be Aries. I almost mentioned Aries. Libra, Gemini, Aquarius, Sagittarius, Libra, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Capricorn sign. Might be this is you, Capricorn. So, let's go for your career and finances reading. Capricorn. Career and finances. For Capricorn. Career and finances. Capricorn, career, and finances. Okay. Opportunity, siguro business ang dadating sa'yo this month of August. But hindi ka pa talaga sure about this. Medyo malabo pa, pero siguro nasa plano mo na. Siguro nagpaplano ka na mag-business this month of August or in the future. Or might be this month of August, yung maiisip mo na magnegosyo kaya ako or something like that. So, kung meron ka naman ng business, baka magdadagdag ng business or magpapalago pa ng business. So, ito yung pwedeng darating sa'yo this month of August or maiisip mo this month of August. Could also be, meron din sigurong part sa'yo kaya hindi ka sure is travel. So, pwedeng mag-iisip ka din ng travel. So, parang business ba or travel ba ako? Ano ba yung gusto ko? So, I can see here na meron naman sigurong part of you
gusto ko lang sabihin, hindi ibig sabihin na naka-resonate kayo sa love reading, dapat magre-resonate din kayo dito. Other else, hindi kayo mag-resonate. So, pwede kayo maka-resonate dito sa career and finances at hindi kayo maka-resonate sa love reading. It's okay. Pwede kayo maka-resonate sa love reading at hindi dito, and it's totally okay. Okay? So, it's just really depend kung saan kayo naka-resonate. So, what I said here is, meron sigurong someone na who will going to support you, be there for you, na to push you towards sa gusto mong mangyari. Go ka lang sa gusto mong mangyari. And siguro ganito, you are thinking whether magnenegosyo ka or mag-abroad ka or magko-cross country ka or anything travel. Okay? Hindi kailangan abroad, pwede magta-travel ka sa ibang city, ganyan, or sa ibang lugar lang. Basta may something about travel. Pwede kasing mayroong kakailangang tapusin. Kumbaga may ending, may tatapusin ka bago mo to pasukan. And kaya hindi ka sure, kasi hindi ka sure sa magiging outcome kung sakali man na may, kumbaga, trabaho mo, iiwan mo, magre-resign ka, tatapusin mo yung kontrata mo for this business, or might be you are planning for an online business, could be. So, online business is nagta-travel siya, di ba? Yung item, yung pwedeng ganun, or if it's not about traveling, so pwede din like really travel to another country or another place. So, pero meron ka pa rin kailangan tapusin before ka papasok dito, and you are thinking, okay ba to? Magiging okay kaya yung outcome nito kung sakaling I will going to take that risk, or I will going to grab that opportunity na pasukan ko tong negosyong ito. So, but then, nakikita ko naman dito na you just really wanted to focus talaga eh. Parang gusto mo, ayaw mo mag-i-stay lang sa iisang lugar lang na hanggang dito na lang ako forever. Gusto mo mag-level up. And somehow, gusto mo yung something na you are the one who is managing it. And you know what, you want that something na, I know what I'm doing dahil manage ko to, sa akin to, mga ganung mga bagay. And somehow you wanted to rest in a way na kung magbe-business ka, pwede kang mag-rest. But you don't have to worry about it. Nakikita ko naman dito na mababalanse yung sitwasyon at magiging maayos din naman yung outcome if ever na magbe-business ka. Pasensya na ha kung may mga maiingay. So, I think may mga mag-a-advise din naman siguro sa'yo based on their experiences. So, when it comes into money, I think meron din naman tumutulong sa'yo. Kumbaga, sa money, hindi ikaw lang yung lahat. Parang merong gabay, or sabi na may tumutulong, pwedeng husband mo, pwedeng parents mo. Basta alam mong hindi ka, sa pagdating sa money, hindi ikaw lang yung nag-handle dito. May mga pwedeng tumulong sa'yo. Kaya, ang focus mo lang talaga dito is yung anong gagawin mo sa mga idea mo about business or country or abroad or something like that. So, dito ka nakafocus talaga, dito ka nakatuon ng pansin. Dahil you really want talaga a might be new opportunity, new life, where alam mo na one day magiging stable ka. And hindi mo to nakikita sa trabaho na meron ka ngayon. Though, siguro wala ka namang problema siguro sa trabaho mo ngayon, depende kung may problema ka ba or hindi. But, gusto mo mag-level up pa talaga. Yung masasabi mo, stable na ako. Pasensya na ako, may maingay yan. Yung masasabi mong stable na ako, okay na ako, mga ganong mga bagay. So, darating yung mga araw
darating yung mga araw, ano man yung pipiliin mo, magiging stable ka din. Meron ako nakita ditong celebration in the future. I think yung business mo, maganda din yun siya. Kasi nakikita ko yung magandang outcome ng business. Though, we were going to expect talaga, lahat ng business, hindi sabihin na akyat siya ng aakyat. Sometimes yung business, minsan makakaramdam din tayo ng slow na galaw sa business. Kumbaga, humihina. Pero, as long as you are inspired, as long as magpapatuloy ka lang, magiging maganda din yung magiging outcome nito. Lalo na pag uumpisa pa lang, ganun talaga, mahina siya, hindi siya masyadong mabenta or ganyan. Pero magpapatuloy ka, gumawa ka ng paraan. Ano man yung paraan na gagawin mo para makabenta ka or makilala yung business mo. Magiging okay din naman siya. Nakikita ko na mababalanse mo yung sitwasyon with the money and the business or with your life. So, yun, Capricorn. That is my reading for you. Thank you.